Bakit mapanganib ang Camp 4? The journey from Camp 4 to the balcony on Mount Everest. Sa taas na ito, ang hangin ay sobrang nipis. Masyadong mababa ang oxygen, kaya hindi na kayang suportahan ang normal na buhay ng tao. Ang katawan ng tao ay unti-unting namamatay dito, kahit walang sugat, dahil sa kakulangan ng oxygen. Hypoxia at altitude sickness. Ang utak at puso ay maaaring hindi makapag-supply ng sapat na oxygen, kaya pwedeng makaranas ng disorientation, hallucinations o coma. Maraming mountaineer ang namamatay sa HAPE, High Altitude Pulmonary Edema, at HACE, High Altitude Cerebral Edema. Ikatlong matinding panahon, biglang pagbabago ng klima. Isang sandali lang ay maliwanag, pero maaaring sumunod agad ang matinding snowstorm o whiteout. Sa Camp 4, napakalamig, at kaya nitong bumaba sa -40 degrees Celsius o mas mababa pa. Ika-4 na pagod at pisikal na pagkaubos. Bago makarating sa Camp 4, sobrang pagod na ang mga climber. Marami sa kanila ang halos hindi na makakilos ng normal. Kadalasan ay kailangan ng oxygen tanks para mabuhay. 5 limitadong rescue at suporta. Sa taas na ito, halos imposibleng magkaroon ng search and rescue mission. Kahit ang mga Sherpa ay hirap na tumulong sa oras ng emergency. Kung may masaktan o mawalan ng malay, madalas ay hindi na maililigtas dahil kapahamakan din ito para sa mga tutulong. Realidad ng Camp 4. Dito naghahanda ang climbers para sa summit push. Ang pag-akyat sa tuktok, kadalasan sa hating gabi. Kung may mali sa oras, gear o katawan, maaaring mamatay sa gitna ng dilim at lamig. At ang katawan ay hindi na naibababa.